Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Very unpredictable talaga ang isip ni Trump at karakter nito. Dahil ang usapan, di ba, bukas pa sa Switzerland gawin ang pagpirma ng Memorandum of Understanding. Ito yung kasunduan ng peace negotiation or peace deal ni Trump at ng Iran. At dahil sa napaka-sensitibong ang issue na ito, kaya siyempre alam ng buong mundo na sa Switzerland gaganapin bukas, Friday, June 19, biglang binago ni Trump eh. Kanina lang ay nagpirmahan na, pero hindi sa Switzerland hindi Switzerland, kundi sa France. At ito'y itinaon sa G7 summit meeting ng Europe at ni France para isang labas lang ni Trump, dalawa ang tinamaan, ang pagpirma ng peace deal at ang G7 summit. Kaya marami ang nakawitness nito, yung sa G7, di ba? 7 bansa yan eh. So ang nagwitness diyan ay 6, pang-7 ang Amerika, na mayroong kasunduang pinirmahan ang Iran at Amerika. Kaya ang pumirma, sabi ko na nga ba, wala talaga si Mustafa Khamenei, wala na, dido na talaga, hindi nagpapakita. Instead, ang pumirma yung presidente ng Iran na puppet president, walang iba kundi si Masoud Pezeshkian. Kaya meron tayong balita dito, hiram natin, mismo galing sa UNTV, atin panurin. Pirmado na ang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Aktwal itong nilagdaan ni United States President Donald Trump sa gala dinner ng G7 Summit sa Versailles, France. Kasabay nito, lumagda na rin sa kopya ng kasunduan si Iranian President Masoud Pezeshkian na ibig sabihin ay wala ng military operation sa gitnang silangan. Mas napaaga ang paglagda sa kasunduan na dapat sana ay gagawin sa Biyernes, June 19 sa Switzerland. Ayon kay French President Emmanuel Macron, ang nasabing kasunduan ay mahalagang instrumento upang magkaroon na ng kapayapaan at ganap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz para mapababang muli ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay President Trump, malaki na ang epekto ng pagsasara ng Hormuz sa ekonomiya ng mundo dahil sa dami ng mga bansang nakadepende dito. At kung magpapatuloy ang labanan, tiyak na mas malawak ang magiging problema at epekto sa pandaigdigang ekonomiya. So the one thing I didn't want to see is economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. Mula sa araw ng paglagda ay magsisimula na rin ang 60 araw ng paglalatag ng mga teknikalidad ng kasunduan. Kasama na rito ang patungkol sa sensitibong paksa ng nuclear program ng Iran, ang pinakaimportanteng punto ng kasunduan. Sinabi ni Trump na kukunin ito ng Amerika, ngunit wala pang detalye kung saan dadalhin. Hindi aniya ito maaaring galawin ng Iran dahil nasa ilalim ito ng mahigpit na surveillance ng US. The most important clause to make a very strong statement that they will never have a nuclear weapon. This agreement now provides Iran with a historic opportunity. If they follow the path of cooperation, will have opened for them, their country will have a chance to survive. So they'll work closely with us to turn over the so-called enriched material. The technical discussions and the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. Wala namang problema kay Trump kung magpatuloy sa produksyon ng ballistic missiles ang Iran. Isa ito sa sinusuportahan niya dahil hindi naman anya malaki ang pinsala ng missiles kumpara sa nuclear weapon. Ang nasabing issue ay naikonsulta naman anya sa mga Gulf countries na karatig bansa ng Iran. So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some, and missiles aren't the problem. Missiles they hurt a little location, but they don't blow up the planet.
Ayon sa US leader, naiparating na rin kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kopya ng kasunduan. Isa sa probisyon nito ay ang pagtigil ng bakbakan sa lahat ng fronts kabilang ang Lebanon. Sinabi nito na alam rin ni Netanyahu ang kanyang posisyon patungkol sa ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon at hindi niya ito nagugustuhan, lalo na ang pagdamay sa mga sibilyan. And we did send a copy to Israel, by the way. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. I love them as a partner. They were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Umaasa si Trump na magiging pangmatagalan na ang kapayapaan sa pagitan nila at ng iba pang saklaw ng kasunduan gaya ng Israel, Iran at mga proxy nito. Kung sakaling hindi makikipagkaisa ang alyansa ng Iran, alam na kung ano ang mangyayari. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon. Noel Poliarco, UNTV. Ayon mga kababayan, alam ni Trump ang ugali ng mga Iranian na yan eh. Yan ay mga urong-sulong bigay bawi sa mga desisyon. Kaya sabi ni Trump ay kung anuhin nila, hindi nila irespeto yung nilagdaan na kasunduan, ay balik tayo sa bumbahan mga kababayan. So meron lang final na parang itong binigay na leeway, 60 days na walang gagawin, mag-obserba lamang 60 days, at meron pang palang pirmahan ito na another final na pagpirma. Within 60 days ay malalaman kung sino ang susunod at lalabag sa kasunduan na ito. Kaya hindi pala ito yung final talaga. Ito yung umpisa ng final na kasunduan, itong pinirmahan ngayon. So yung binigay na 60 days, yun ay observation days. Kung saan titingnan kung sino ang lumabag, meron bang lalabag, at kapag walang lalabag, tuloy na yung pangalawang pagpirma, which is final na yun mga kababayan. Alright, so anong masasabi nyo? Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat, at sa mga bagong bisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan sa aking avid followers. Ako'y palaging sumasaludo sa inyong lahat. Paalam at ingat ang lahat.